Ang mga pulseras, necklace at simpleng panapit sa pinto na Evil Eye Charm ay kilala na sa loob ng maraming siglo. Ang paniniwala sa Evil Eye ay laganap na sa maraming kultura sa buong mundo. Sa video na ito, alamin natin ang iba't ibang paraan para pangalagaan at i-maintain ang Evil Eye. Mapapangsabit, bracelet, singsing o charm ito. Kung ngayon mo palang nakita ang channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pang videos. Sa kahabaan ng video na ito ay mababanggit lamang ang Evil Eye Bracelet. Ngunit tandaan na ang mga prosesong mababanggit ay maaari ding gawin sa anumang uri ng Evil Eye Charm. Pwedeng ito ay sa panabit sa pinto, singsing at maging sa kwintas. Ang isang Evil Eye Bracelet ay isang popular na accessory na pinaniniwalaang nagtatanggal ng negatibong enerhiya at nagproprotekta sa nagsusuot mula sa pagkapinsala. Gayunpaman, pagkatapos ng matagal na paggamit ang pulseras ay maaaring makaipon ng negatibong enerhiya at mawala ang bisa nito. Kailangan mo bang maglinis ng Evil Eye Bracelet? Ito ay depende sa iyo at sa personal na desisyon mo. Ang mga Evil Eye Bracelet ay pinaniniwalaan na nagpoprotekta sa nagsusuot mula sa negatibong enerhiya at pinsala. Gayunpaman, naniniwala ang ilang tao na ang mga pulseras na ito ay maaaring mahawa ng negatibong enerhiya at kailangang linisin. May ilang mga pinaniniwalaang paraan upang linisin ang isang Evil Eye Bracelet. Pinaniniwalaan na ang paglilinis nito ay isang nakakaaliw na ritual at isang paraan upang i-reset ang enerhiya ng pulseras. Kailangan mo bang i-bless ang isang Evil Eye Bracelet? Ito rin ay isang personal na paniniwala at depende sa nagsusuot. Pinaniniwalaan ng isang tao ay maaaring magpasa o magdala ng sumpa sa ibang tao sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng masamang tingin o ang tinatawag na malicious glare. At upang maiwasan ang sumpang ito, ang mga tao ay nagsusuot ng mga pulseras ng Evil Eye. Ang mga pulseras na ito ay pinaniniwalaan na nagpoprotekta sa nagsusuot mula sa negatibong enerhiya ng curse o sumpa. Ang tanong, kung ang isang Evil Eye Bracelet ay kailangang i-bless o hindi, ay isang bagay na personal na paniniwala. Naniniwala ang ilang tao na ang pulseras ay dapat basbasa ng isang leader ng relihiyon o espiritual na tagapayo upang maging mabisa ito. Ang iba naman ay naniniwala na ang pulseras ay epektibo nang walang anumang pagpapala. Paano maglinis ng Evil Eye Bracelet? Maaari din na gawin ang ritual na ito sa Evil Eye Charm na isinasabit mo sa pintuan at sa anumang uri ng Evil Eye Charm na meron ka. Ang Evil Eye Bracelet ay isang pangkaraniwang accessory, ngunit sa paglipas ng panahon ay pinaniniwalaang maaari silang makaipon ng negatibong enerhiya at nangangailangan ng paglilinis. Narito ang 7 madali at ligtas na paraan upang linisin ang iyong Evil Eye Bracelet o anumang Evil Eye Charm na meron ka. Una, salt water soak. Ang salt water soaking ay isang ligtas at madaling paraan upang linisin ang isang Evil Eye Bracelet. Ito ay isang mabisang paraan para sa paglilinis ng pulseras. Upang linisin ang isang Evil Eye Bracelet, gamit ang tubig alat. Punan lamang ang isang mangkok ng maligamgam na tubig at magdagdag ng isang kutsarang sisal. Haluin ang timpla hanggang sa tuluyang matunaw ang asin. Pagkatapos, ilagay ang pulsera sa mangkok at hayaan itong mababad ng hindi bababa sa 1 oras. Pagkatapos magbabad, banlawan ng husto ang pulseras ng malinis na tubig at patuyuin ito sa hangin. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng materyales ay angkop para sa tubig alat na pagbabad.
Ang mga pulseras na gawa sa mga poros na material tulad ng kahoy o lava beads ay hindi dapat ibabad sa tubig alat dahil maaari itong makapinsala sa material. Sa ganitong mga kaso, maaaring gamitin ang mga paraan ng dry cleansing tulad ng pag-smudging sa sage o paglalagay ng bracelet sa sikat ng araw. Pangalawa, sunlight. Ang sunlight ay isang opsyon na madaling magawa ng karamihan ng mga tao upang linisin ang isang evil eye bracelet. Ang UV rays ng sikat ng araw ay napatunayang may epekto sa paglinis sa mga bagay at kabilang dito ang alahas. Ang paglalagay ng isang evil eye bracelet sa direktang sikat ng araw sa loob ng ilang oras ay makakatulong upang maalis ang anumang negatibong enerhiya na maaaring naipon dito. Upang matiyak na ang pulseras ay ganap na nalinis, inirerekomenda na iwanan ito sa direktang sikat ng araw nang hindi bababa sa 2 oras. Pagkatapos ng oras na ito, ang pulseras ay dapat na alisin at itago sa isang ligtas na lugar. Pangatlo, moonlight. Ang moonlight o liwanag ng buwan ay ginagamit na sa loob ng maraming siglo bilang natural na paraan upang linisin ang mga bagay na may negatibong enerhiya. Ito ay isang ligtas at madaling paraan na maaaring gamitin upang mapanatiling malinaw at gumagana ng husto ang isang evil eye. Ilagay lamang ang bracelet sa isang lokasyon kung saan makakatanggap ito ng direktang liwanag ng buwan sa hindi bababa sa 4 na oras. Ito ay magbibigay daan sa enerhiya ng buwan na tumagos sa pulseras at mag-alis ng anumang negatibong enerhiya na maaaring nakakabit dito. Mahalagang pumili ng isang gabi kapag ang buwan ay kabilugan o malapit sa kabilugan para mas maging epektibo ito. Ang full moon ay kilala na may pinakamalakas na enerhiya at magbibigay ng pinakamalakas na paglilinis. Mahalaga rin na iwasang ilagay ang pulsera sa isang lugar kung saan ito ay maaaring mahawakan ng iba sa panahon ng proseso ng paglilinis. Matapos ang pulseras ay malantad sa liwanag ng buwan nang hindi bababa sa 4 na oras. Ito ay dapat natanggalin at dahan-dahang punasan ng malambot na tela. Ang bracelet ay pwede na ngayong isuot muli. Makakasigurado na walang anumang negatibong enerhiya na maaaring nakakabit dito. Pang-4, sage smudging. Ang sage smudging ay isang paraan para linisin ang isang evil eye bracelet. Ito ay isang tradisyonal na Native American practice na kinabibilangan ng pagsusunog ng sage at paggamit ng usok para linisin ang isang espasyo o bagay. Para malinis nito ang iyong evil eye bracelet, magsindi ng sage smudge stick at hayaan itong masunog ng ilang segundo bago hipa ng apoy. Hawakan ang pulsera sa usok sa loob ng ilang minuto. Siguraduhin nauusukan ang lahat ng parte. Pagkatapos ng smudging, ang iyong evil eye bracelet ay dapat na maging mas magaan sa pakiramdam kapag ito ay naisusuot. Inirerekomenda na pausukan ang iyong pulseras 1 beses 1 buwan o sa tuwing sa tingin mo ay mabigat na ito dahil sa negatibong enerhiya. Pang-5, sound cleansing. Ang sound cleansing ay isang ligtas at madaling paraan upang linisin ang isang evil eye bracelet. Ang sound cleansing ay gumagamit ng sound vibrations para alisin ang negatibong enerhiya mula sa bracelet. Upang magsagawa ng sound cleansing, hawakan lang ang evil eye bracelet sa iyong kamay at patunugin ang isang singing bowl o chime. Ang sound vibrations ay tatagos sa bracelet at aalisin ang anumang negatibong enerhiya na naipon. Ulitin ang prosesong ito sa loob ng ilang minuto hanggang sa maramdaman mo ang enerhiya ng pulseras ay nalinis na. Mahalagang tandaan na hindi dapat mapalitan ng sound cleansing ang wastong pangangalaga at pagpapanatili ng iyong evil eye bracelet. Pang-6, ang Reiki ay isang paraan ng alternatibong therapy na nagiging popular sa mga nakaraang taon. Ito ay may kinalaman din sa paggamit ng enerhiya upang itaguyod ang paggaling at balanse sa katawan.
Isa sa kung paano magagamit ang Reiki ay upang linisin ang mga bagay tulad ng isang evil eye bracelet. Ang proseso ay ligtas at madali na ginagawa itong isang kaakit-akit na opsyon para sa mga naghahanap ng natural na paraan upang linisin ang negatibong enerhiya. Upang linisin ang isang evil eye bracelet gamit ang Reiki, dapat munang maunawaan ng isa ang mga pangunahing kaalaman sa pagsasanay. Ang Reiki ay batay sa ideya na ang enerhiya ay dumadaloy sa katawan at maaaring mablock ito na humahantong sa pisikal at emosyonal na problema. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga partikular na galaw at posisyon ng kamay, makakatulong ang isang Reiki practitioner na i-unblock ang enerhiyang ito at isulong ang paggaling. Upang linisin ang isang evil eye bracelet, hahawakan lamang ng isa ang pulsera sa kanilang mga kamay at itutuon ang kanilang enerhiya rito. Ang practitioner ay gagamit ng mga partikular na galaw ng kamay upang i-channel ang enerhiya sa bracelet na tumutulong na alisin ang anumang negatibong enerhiya na maaaring nakakabit dito. Pang-7, visualization. Ang visualization ay isang makapangyarihang tool na magagamit upang linisin ang isang evil eye bracelet. Ang proseso ay ligtas, madali at epektibo. Upang magsimula, maghanap ng tahimik at komportableng lugar kung saan maaari mong i-focus ang iyong isip. Huminga ng ilang beses ng malalim at iklaro ang iyong isipan. Sunod ay tingnan ang isang puting liwanag na nakapalibot sa pulseras. Isipin na ang liwanag ay tumatagos sa bawat sulok ng bracelet at nililinis nito ang anumang negatibong enerhiya. Habang nakikita mo ang liwanag sa iyong visualization, sabihin ang isang positive affirmation tulad nito. Nililinis ko ang pulseras na ito mula sa anumang negatibong enerhiya at nag-iimbita lamang ako ng kapositibuhan at proteksyon. Sa huli, pasalamatan ng universo o anumang mas mataas na kapangyarihan na pinaniniwalaan mo para sa paglilinis nito. Isipin na ang pulseras ay nagniningning na may bagong positibong enerhiya at proteksyon. Ang proseso ng visualization na ito ay maaaring ulitin ng madalas hanggat kinakailangan upang mapanatili ang positibong enerhiya ng bracelet. Gaano ba kadalas dapat mag-cleanse ng anumang evil eye charm gaya ng bracelet na ito? Ang paglilinis ng iyong bracelet ay isang mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng enerhiya at pagiging epektibo nito. Ang dalas ng paglilinis ay depende sa kung gaano kadalas mo ito isinusuot at ang uri ng enerhiya ng trabaho na iyong ginagawa. Halimbawa, kung ikaw ay nasa ospital ang trabaho, dapat ang pag-cleanse ito ay kada linggo o kada buwan. Kung isusuot mo ang iyong pulseras araw-araw, inirerekomenda ko na linisin mo ito kahit isang beses sa isang linggo. Gayunpaman, kung paminsan-minsan mo lang ito isusuot, maaari mo itong linisin sa tuwing nararamdaman mong nangangailangan ito ng paglilinis. Sa panabit naman sa pinto na evil eye charm, ito ay dapat na isang beses sa isang buwan at base na din sa enerhiya sa paligid. Bukod sa regular na paglilinis, mahalaga din na magtakda ng mga intensyon para sa iyong bracelet o anumang evil eye charm. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagmumuni-muni o simpleng paghawak dito at pag-visualize sa iyong gustong resulta o mga kahilingan. Sa pamamagitan ng regular na paglilinis at pagtatakda ng mga intensyon para sa iyong pulseras o anumang evil eye charm, mapapanatili mo ang enerhiya at pagiging epektibo nito sa mga darating na taon. Sa huli, kapag nililinis ang iyong evil eye charm, bracelet, singsing o necklace, ay mahalagang pumili ng paraan na sumasalamin sa iyong lifestyle. Gayon din, ituon ang iyong intensyon sa pagpapakawala ng anumang negatibong enerhiya at pagpapanumbalik ng positibong enerhiya ng evil eye charm mo. Sa paggawa nito, masisigurado mong ang iyong evil eye bracelet, singsing, charm o necklace ay patuloy na magbibigay sa iyo ng proteksyon mula sa negatibong enerhiya.